Baler Police in Action. Baler Police in Action sa katauhan ng napakahusay at napakasipag na Chief of Police Major Edgardo L. Jabar. Ang Chief of Police ng Baler Municipal Police Station at ang magiging guro ng ating panatuntunan sa oras na ito ay wala pong iba kundi ang kanyang deputy na walang kupas na maasahang operation na Police Commission Officer at siya ring PIO Police Lieutenant Baltamin A. Plasom. Sir, mapagpalang morning. Kumusta na kayo, sir? Magandang po. Ito, okay naman. Kahit mulan, ay pilit pa rin nagtatrabaho para sa ating mga kababayan dito sa Baler. Sir, kumusta naman ang Baler MPS? Sa kasalukuyan po, ang Baler MPS ay medyo kulang sa tao. Kasi dati 75 kami, ngayon 33 na lang kami. Ngayon, ang nagpa-function lang doon is mga nasa 26 lang. So, bagamat nahihirapan kami sa mga sa pagganap sa aming tungkulin, particular lalo na yun sa mga pagbibigay ng security assistance, police assistance sa iba't ibang sektor ng ating bayan, pero pilit pa rin namin kinakaya upang na sa ganun ay hindi natin mabigo ang ating mga kababayan dito sa bayan ng Baler. Sir, alam namin napakarami ng trabaho ng mga pulis sa Baler. Paano, sir, nangyari at nabawasan kayo? Yan ay tinanong na namin sa aming mga higher officers, and yet wala rin silang maibigay sa amin na eksaktong kasagutan dahil sila naman ay nagulat nung bigla silang utusan ng aming nakatataas ng mga officers na bawasan ang tao ng Baler Police Station at dinila sa force companies dito sa Aurora. Kailan pa, sir, nagsimula ang pagbawas ng kapulisan natin sa Baler MPS? Noon po, sabay-sabay po lang yan. Lahat yan, hindi lang po Baler. Lahat po ng police station sa Aurora ay binawasan ng tao at dinala po sa force company noong po October 10, 2025. Ano naman, sir, ang major function and purposes ng pagdami ng mga tao ng mobile force company? Yun marahil ay tulot ng paglilipat ng Armed Forces of the Philippines yung sa insurgency operations po. Sa internal security operation, kasi po ang AFP po ay purely sa territorial defense na lang. Ngayon po, yan po siguro ang naging kadahilanan, bagamat hindi ko po yan sinasabing eksakto, pero maaring yan po ang naging kadahilanan ng pagbabawas ng tao sa estasyon. So, mukhang malaking kabawasan nga, sir, sa ating kapulisan. Actually, sir, lipat, sir, tayo ng tanong. May nagtatanong at nangungumusta sa Baler. Sa nakalipas na bagyo ay kumusta ang naging activities ng Baler MPS? Ang Baler MPS po, katuwang ang MDRMO at mga LGU barangays ay nagsagawa ng forced evacuation sapagkat lalong-lalo na sa mga coastal areas kasi po yun sa forecast ng Pag-asa ay magkakaroon po ng storm surge at totoo nga po. Kung inyo pong nabalitaan, ang aming pong coastal areas dito sa Baler ay lubha pong naapektuhan. Marami pong mga nasira ng mga bahay, marami rin pong naapektuhan mga pamilya, pero magkagayon pa man po, ang pamahalaan po ng Baler sa pakikisan ng aming himpilan ay ginagawa namang lahat upang nasa ganun ay matugunan ang pangangailangan ng aming mga kababayan dito sa Baler. Sir, sa palagay niyo ba kung hindi talaga na force evacuation ang ating mga kababayan sa Baler, baka nagkaroon ng kapahamakan? Maaari po, kasi po marami pong kabahayan dyan sa may partikular na po sa parte ng Semento, ng Castillo at ng Divisit. May mga bahay po dyan na malalapit sa Dalampasigan ng karagatan natin ng Baler. Ngayon po, sa laki po ng mga alon ay talagang rumagasa po yan sa gilid ng ating, sa baybay ng ating mga barangay ng Sabali, ng Sabang, na kung saan ay marami pong nasirang mga kabahayan. Pero pagdating naman po sa mga tao na naging casualty dun sa bagyo ay wala naman po, awa ng Diyos. Okay, magandang balita, sir. Sir, dumating ba sa punto na pilit nyo talaga silang pinalilikas? Meron bang mga naging pasaway na ayaw umalis at anong naging aksyon mo, sir, kung meron? Meron po talaga. Hindi po may iwasan na magkaroon ng mga pasaway sapagkat sinasabi nila sa amin, gusto nilang bantayan yung kanilang kabuhayan na maiiwan.
So, lahat naman po ng pakiusap ginawa namin, katulong po si DILG ng Baler, yung MLGO ko namin, si Ma'am Valdez, katulong po si Sir Bong ng MDRMO, pati na rin po si Mayor. Pero baha po talaga may katigasan ng ulo at pinipilosa po pa kami na mas matibay pa yung lilipatan namin kaysa dito sa bahay ko. Sabi nung, pero magkaganto man po, natutuwa naman po kami na bagamat sila ay naging pasaway, pero all in all, at the end of the day, ay maayos naman po sila na naka-survive sa bagyong si Uwan. O sir, may tanong, dumating ba sir talaga sa punto na walang nahilikas ang marami nating kababayan sa tabing dagat na pati mga aso pusa nila ay talagang na-wash out? May ilan-ilan naman po ang talagang na-perwisyo lang po ng gusto ay yung mga establishments natin dito along Seta, yung sa may Sabang. Tapos po sa semento naman ay yung mga kubo lang naman. Pero still, medyo malaking gastusin din yun kung sa nagmay-ari. Pero ganun po talaga. Hindi naman po nagpapabayaan ang lokal na pamahalaan upang sila ibigyan ng tulong sa nasalanta ng kanilang mga pag-aaral. Okay sir, masalimot sir ang naganap sa Baler sa nakaraang bagyo. Sir, kumusta naman ang pinagkakaabalahan ngayon ng Baler MPS? Sa kasalukuyan po, ang Baler MPS ay tumututok sa pagpapatupad ng mga lokal na ordinansa ng Baler. Ang hinihintay na lang natin po ay yung mga IRR, yung implementing rules and regulations tungkol po sa pagbabawal ng pagdadrive ng mga minor, yung pagkakaroon ng curfew, at yung pong paggamit ng modified muffler na lubhang marami na rin po nagre-reklamong matatanda at mga ibang tao kasi po sa gabi talaga namang salitan yung mga kabataan na nagmumotor na gamit ang modified muffler na talaga naman napakaingay, lalo na 10 oras ng gabi, talagang nakaka-perwisyo na rin po. So sa kasalukuyan po ay hinihintay namin ng lokal na pamahalaan upang nasa ganun ay maipatupad na ang mga ordinansang ito. At pagdating sa illegal drugs, tuloy pa rin po ang intel monitoring namin upang sa ganun ay matukoy muli kung sino pa ang mga personalidad na involved sa illegal na droga. Kasi po, kulang po kami sa tao. Yung mga intel operative po namin dati ay narilid din kasi mga bata pa sila. Pero kung hindi po siguro, hanggang ngayon, patuloy pa rin po ang matindi naming laban sa illegal na droga. Okay sir, alam namin na napakahusay ng pagpapaganap ninyo sa pagpapatupad para matigil itong mga maiingin at pangmutso. Pero bakit meron pa rin at palaging meron na gano'n sir? Sa kasalukuyan po, ang ginagawa lang namin ay warning lang muna. Magpapaalala. Kasi po, wala pa naman, di pa po namin maipatupad yung local ordinance tungkol dyan. Kasi wala pa pong implementing rules and regulations na nilalapat ang ating lokal na pamahalaan. Pero sinisigurado naman po nila sa amin na ito ay kanilang ginagawa at sa lalong madaling panahon, ito po ay ipapaalam nila sa amin upang ipatupad na kung sakasakaling matapos na nila yung natawag na IRR. Okay sir, kumusta naman daw sir yung mga huli ninyo, yung mga nahuli na iba't ibang kaso? So far, pag nahuli namin sila naman ay ilalagak ng namin pansamantala sa aming mga detention cell. Kung sakaling makapagpiyansa sila o kaya ay masampa na ng kaso, is either palalayain namin sila o ililipat sa provincial jail. Depende po sa kasong kanilang nagawa. Okay sir, sabi sir sa akin ng isa ay kung may tanong ako sa inyong mga huli, much better talagang investigador ninyo. Tatanungin natin dito, no? O para mas lahat mabasa dahil may mga issue ngayon na mga naganap dito sa Baler pero dyan nahuhuli sa pating Nueva Ecija. So abangan sir namin na makapanin din namin ng inyong investigador para masagot po yung ilang mga katanungan. So okay sir, lipat sir tayo sa ibang paksa. Baka meron sir akong hindi na itanong na mahalaga namang malaman ang ating mga kababayan at patuloy na maipalabas ng ating Baler MPS. Nasa iyo sir ang pagkakataon. Ang tanging masasabi ko lang po sa ating mga kababayan dito sa bayan ng Baler ay
Sana ay tulungan nyo kami na sugpuin ang kriminalidad dito sa ating lugar sapagkat sa kasalukuyan ay kulang po kami sa tao, pero sa inyong tulong po ay magagawa po natin lahat upang sugpuin kung anumang uri ng kriminalidad meron dito sa ating lugar. Okay, maraming salamat sir. Inyo pong napanood at napakinggan ang napakahusay ng mga pinagmamalaki nating Operation PCO-NPIO ng Baler MPS Municipal Police Station, Police Lieutenant Baltramin A. Plasam sir. Maraming salamat, mabuhay ka sir.